Kasi recirculating yung palay, hindi yung mainit na hangin. Kasi kanina kala nilang recirculating yung hangin. Okay, recirculating siya. Pero kaya siya tinawag na recirculating dahil dun sa palay. So, meron tatlong klase ng mechanical dryer. Meron tayong batch type. Ano pong example nun? Batch type. Flatbed. Okay, sumunod, yung recirculating dryer. Itong nasa harap po ninyo, LSU type. So, bakit siya tinawag na LSU type? Anong meron sa kanya? Louisiana ang meron sa kanya. O, yung meaning ng LSU ay doon galing. Louisiana State University. So, US University siya. Sa kanya galing yung design. So, yung design na yon, meron siyang inverted V-duct. Anong inverted V-duct? Okay? Baliktad ng V, naka-triangle. Okay? So, mamaya, hahanapin natin nasan yung inverted V-duct na yon. Kaya siya tinawag na LSU type. Okay? So, design siya na LSU, kaya lagi natin sinusunod in respect sa design nila. Okay? Tapos yung pangatlo, yung continuous flow. So, meron na po kay Filment yon, yung flash drying. Kaya lang, naka-pilot testing pa lang siya. Okay? So, yung flash dryer yon, continuous talaga siya. Dinadry siya sa isang area, tempering 1, tempering 2, hanggang sa ibang siya. Pero hindi pa po siya binibigyan ng Filment. So, ito pong nasa harapan natin ay SunQ na brand. Medyo old model siya kasi yung mga SunQ ngayon kulay yellow. Okay, so kulay yellow siya. Ito po yung mga medyo huli-huling design. 2015 po siya na-install. Okay, so yun po yan. So ano po yung tatlong B sa mechanical dryer? Burner. Burner. Blower. Vane. Okay, yung burner natin nandun sa labas. Okay, biomass fed siya. So, ibig sabihin, kailangan ng ipa. Okay, yung burner, blower, sa blower meron siyang dalawang blower. So, ano po yung dalawang blower na yon? Sa mobile, meron ding dalawa. Okay, yung main blower, yung nasa likod. Tapos, yung nasa taas, yung DCS or the dust collecting system na blower. Okay? And then vane, pag sinabing vane, basta yan. Yan mismong drying chamber na. Okay? So, yan na yung kanyang vane. Okay? Maliwanag po ba? Yes, okay. ma'am. Ngayon, para po maayos yung discussion natin, okay, ayusin po natin una, yung flow ng heated air. Paano siya papasok? Hanggang sa lumabas siya. Okay, pangalawa naman, bakit siya tinawag na recirculating? So, paano siya papasok? Hanggang sa madry. And then, pang last, yung control panel. Okay, so para organize lang po yung discussion natin. Okay po ba yan? Okay, so kung okay na, tara po sa burner. Yan, para po medyo may hangin. Ang init. Okay lang po magtanong ka habang nag-discuss po tayo. Yan. So, nandito yung pugon, yung burner. Okay, yung burner po niya ay direct fired. So, may dalawang klase ng furnace, direct fired saka indirect fired. Ano pong pagkakaiba ng dalawa? Yung indirect fired ay merong parang napahirapan po ata kayo masyado sa multipass. Sa katatahimik po ninyo. Sir daw. Meron siyang Division. heat exchanger. Okay, ano po yung heat exchanger? Ha? Ano siya naman, parang pinakakatulong siya. May katulong siya. Saan kaya siya nakakatulong, sir? Okay. Filter system kasi si heat exchanger. Para di maliusok. Oo. So, yung heat exchanger po na yon, ang trabaho niya, linisin yung maduming usok. Para pag pumasok na siya sa loob ng dryer, malinis. Okay, so yung mga flatbed dryer natin, direct fired siya. Kasi walang heat exchanger. Okay, kaya problem,
Yan, amoy usok, mas nag-iiba yung kulay. Okay? Nag-aamoy tinapa doon, ma'am. Yes, nag-amoy din na ba? So yung nasa harap na po ninyo, okay, ano to, modified na direct fired biomass Direct siya. furnace. Direct kasi wala siyang heat Divider. exchanger. Ano po ba itsura ng heat exchanger? Nakita niyo po yung sa kahapon, sa makabilog, yung nakatayo na merong tubo, stainless. Yung isang malaki, ma'am, na Ako gano'n, yung ano? nasa may bandang gilid. Okay, so mahaba po yun, tama, na mga tubo. Yun yung heat exchanger. Ayun pala gamit ka. Yung pala panlinis ng kuwan. Opo, kaya Para sa kunwari, tubig, yung pang-filter ng tubig. yes sir, ganun siya, para malinis. Kasi yung tubo na yon, yun na yung paiinitin ng burner. Para pag hinigop na ni blower, mainit na malinis. Ayun na malinis. Yes po. Kaya kunwari, yung pong flatbed dryer, nagkakahalaga ng 350,000. Okay, once na may heat exchanger yon, hindi na po bababa sa 1 million ang presyo. So, hindi siya basta-basta lang na tubo. High resistance steel siya. Para hindi siya basta-basta nasusunog pag dito siya sa may burner. Okay, so ito po ay direct fired, walang heat exchanger. Ma'am, yung binibigyan ni Filmec, merong heat exchanger? Meron. Okay? So, ang menu lang po na kay Filmec ay recirculating batch dryer. Wala po kaming mobile dryer, wala din po kaming flatbed dryer. Ganito, ma'am. So, recirculating dryer Ganito, po ma'am. ang meron. Ganitong klase, ganito, mas maganda. Okay, so ito kasi medyo mga old models na madami na silang pinalitan, sir. Apo. Ayan, so yun po yung binibigay. Ngayon, kung balak po ninyo na mag-request ng dryer na may kasamang multipass, meron pa po tayong tinatawag na RPS 1, RPS 2, RPS 3. Okay, so ano pagkakaiba ng tatlong yon? Yung RPS 1, meron po yung kasama na dalawang 6-tonner na ganito, na dryer. Okay, so 6-tonner, tsaka isang multi-pass rice mill na merong 1.5 tons per hour na capacity. Yun yung RPS 1. PS1. Sa RPS 2 naman, mas malaki. 12 tons na dalawa na dryer. Okay, tapos meron siyang kasama na 2 to 3 tons per hour na multi-pass. Okay, yung pangatlo, yun na yung malaki. Yun yung magandang klase. Yung nakita nyo po dyan, mas maganda pa. Okay? So, 12 tonner din po yun na dalawa. Tapos, 4 to 5 tons per hour na multi-pass rice mill. Okay? So, para lang po for the information. Meron pong question? Wala pa. Eh, yung warehouse. Gaano kataas? 8 meters apex minimum. Minimum sa 8 meters. Depende siya kay RPS. Okay? So kung ang supplier ay hindi si supplier, kung ang dryer sa kanya kasi babase, mas matangkad si dryer kumpara kay multipass. Okay? So kapag 6 tons po yung ire-request ninyo, from floor hanggang sa beam ay 8 meters. Kapag 6 tonner. Ngayon, pag 12 tonner po yung request ninyo, 12 meters. Dati po kasi 10 meters lang yan. Kaya lang ang problema, iba pong mga supplier matatangkad. Kaya hindi naman po natin kontrolado kung sino yung nananalo. So once yun sir ay napagdesisyonan na ganito, nagpagawa ka ng 10 meters, wala kang choice. Hindi Okay? mag-angat pa uli. So safest talaga, 12 meters pag ang target po ay yung mga 12 tonners na recirculating dryer. Ma'am, ayaw ko ng multipass. Pwede ba dryer lang? Pwede po. Okay? So, 6 tons, tinatawag namin na stand-alone. Okay? So, stand-alone lang siya, dryer lang siya. Okay? So, Malin dyan. Meron dyan na, yun ba yung andyan? yung nandito, sir? Ano ba yan? Yung tatlo, sir, hindi yan stand-alone, sir. Lahat po yan, ang alam ko, binili na nila. Wala pong binigay sa I mean, ano tawag doon sa tatlong binili nila na yun? Stand alone or multi ano? Complex siya, sir. Kasi, ito, sir, may malaki siyang
multi-pass. Tapos ito sir, tatlong dryer, complex na siya. Meron pa siyang MPDT. Okay, ang pagkakaiba lang po ng system tsaka ng complex. Pag sinabing complex, maluwang yon. Meron na siyang dryer, meron siyang multi-pass, may MPDT siya, tapos meron pa siyang area for silo. Ano po yung silo? Yung lagayan na po siya ng mga mga greens. Okay? So yun yung complex. Pero si system, dalawa. Okay? Dryer tsaka multi-pass rice mill. Okay? So proceed na po ako dito. O, patalastas pa lang po yun. Dito pa lang po yung totoo. Okay, burner. So, paano gumagana yung burner? So, pinagawa na daw po nila ito sa kanilang co-op. So, kanilang gastos. So, nung pina-install daw po nila ito, nagkahalaga po ito ng 600,000. Yung burner pa lang. Ito sir, itong buong assembly na yan, ng burner na. So, hanggang sir sa susuot na siya sa mismong dryer. Okay, so sundan po natin yung heated airflow, paano siya umiinit hanggang sa pumasok siya sa dryer. Okay, so ito, nakikita niyo po itong hopper na ito, malaking hopper, malaking dito. So ang karga niyan ay ipa. So nasa 25 bags po ang capacity niyan. Sa isang buong dry po ng tatlong dryer na yon, okay ba? 6 tons po ang isa nun ha. 6 tons yung tatlo po na dryer na yon. Okay, so sa tatlong 6 tons po na yon, tatlong beses po silang nagkakarga nitong 25 bags na itong impudo na yan. So ang ginagamit po nila, meron silang ginagamit, dinadala na po nila dyan. Okay, so isasala na nila, open, para diretso bagsak ipa. Okay, so tsaka na lang po nila ulit yan kakargahan. Meron daw po ata silang spare na isa nito. Para pag naubos, karga, may nakaabang na po na isa. pamalit. Apo. So, 25 bags siya. For 6 tons. For 6 tons. Hindi po. Depende po yan. Okay? Depende. So, yung mga dryer po na pinamimigay natin, base po sa mga nabibisita naming mga dryers talaga, sa isang oras, nasa 2 to 3 bags per hour yung ipa. Yung ipa po ha. So kung 8 hours, yung drying time, so let's say 3 bags, 24 bags. To dry po yung isang batch na 6 tons. Kung 8 hours. Again, nagmamatter po yung time of drying, depende sa moisture content po ha. Hindi rin siya pala nag-iiba ma'am sa flatbed na nasa flatbed, gano'n din. Yes sir. Kumbaga, proper lang talaga doon, adjustment para makuha mo yung tamang oras. So, yung iba naman, sir, 8 to 12, nasa 10, nasa 9 hours. Depende talaga yan sa moisture content. Okay, balik po tayo dito. So, 1 spoon na nakalagay na dito yung ipa. Okay, so dadalhin po dito sa may, hindi ko po mabuhat. Okay, so shatter siya para ihulog dito sa maliit na hopper. Okay, so yung hopper po na yan may butas. Nakaabang naman ngayon yung isang elevator. So, yung elevator na yan, kukuhanin niya, iaakyat po niya, papunta dito sa hopper na to. Okay? So, yung hopper po na yan, sa baba po niyan, merong barena. Okay? Ayan, ituro ka lang po para makita po ng iba. So, dito po na yan, merong barena dyan, diretso, papunta sa mismong sinusurugan. Doon po sa loob. Okay? So, yung barena po na yan, connected po yan doon sa temperature controller. Okay? So, di-discuss natin mamaya bakit kailangan na hindi agad-agad sineset sa 70 to 80 degrees Celsius. So, critical kasi siya dahil po dito. Kasi once na sinet mo yan sa maximum, ang pwede pong mangyari dito, hahabol yan eh. Bibilis po yung ikot niya para madami yung isupply niya na ipa. Para makuha niya yung heat na 70. Apo. So, ang tendency dyan, kung nagsiga ka sa una, pwede niyang patayin yung naisiga mo pag masyadong madami. Kasi mabubulungan siya. Susuffocate. Masusuffocate siya. So, kailangan controlled po din talaga yan. So, meron siyang controller dito. Ito. Nihila po yan. Nanatakot lakas. May ganito ko pa ito kanina eh. Ayan. Kapag kerosene naman, o yung fossil, crudo,
Ayan, parehas din. Hindi din advisable na maset mo sa 70 to 80 degrees Celsius kaagad. Kasi makonsumo po siya sa crudo. Pwede ka naman palang magtipid ng crudo. So yung dapat na 80 to 100 liters, baka mag 150 liters ka kung isa-set mo kaagad sa 70 to 80 degrees Celsius. Okay? So ayun, may barena po dyan. Dadalhin po yung ipa. Regulated yan, sir, ha? Hindi siya bugso. So regulated siya. Dito, sunod po kayo para po makita ninyo. Kasi sa return demo, hindi na namin nakita yan kanina eh. Ayan. So ito po yung pugon na niya. Yung mismong burner niya. Okay? Yung ginagawa po ng iba, naglalagay sila dyan ng unang gatong, kahoy, ipa, corn cobs, okay, pang-start para magkaroon lang po ng flame. Pagkatapos, susuplayan na lang po nung ipa para continuous yung apoy niya. Okay? Ito, tinanggal na po nila yung cover kasi sagabal para sa kanila, pero hindi po siya safe. Okay, hindi siya safe. Ma'am, ano yung igniter nila sa apoy dyan? Mano-mano? Okay, yes po. Talagang sisiga sila sa'yo ng una. Nakikita po namin, naglalagay sila ng isang sako na ipa o kaya isang sako na kusot. Ayan, lagay nila dyan, saka nila sigahan. Tapos supplyan na lang nung ipa para magtuloy-tuloy. So, paano siya lalakas? Blower? Blower. Okay, so meron po siyang blower sa baba. Ito. Yung blower po na yun, kung makikita niyo nasa baba. Tama po. Kadalasan po kasi yung mga blower ng mga dryer natin, nandito. Sa gilid. Nakaganyan siya. Ito yung auger, nandyan yung blower. Okay? So, close yan kasi nga yung heat exchanger niya, nakadiretso pa ganyan din naman. Okay? So, ito, dahil direct fired siya, nasa baba. So, nasa baba para mapaakyat niya yung mainit na hangin papunta sa mga duct. So, mga ductings po yan. Okay? So, yung nasusunog na ipa, ito, bakit nandito? Nasunugan na po sila. Okay? Kaya naputasan na. Ayan. Pero, dapat dito po yan mapapadaan. So, may auger po dyan. Ito, yung mahaba po na barena na yan. Ayan. So, yung auger na yan, dito, mahuhulog, dadalhin sa likod. So, sayang na po ba ito? Itong rice hull na to? Okay, carbonized rice hull. So, pwede siyang gamitin sa bukirin mismo. Okay, so organic, carbonized rice hull. Wag lang yung masyadong naabo, sir, ha? Hindi din po okay yung naabo. binibigay na bago ngayon ng filmic, may ganyan din. Yung ano, sir, ganito, na auger, wala po. Meron lang siyang ibibigay sa inyo, sir, na para siyang stroller na pwedeng hilain, ibalik, para mas easy access na ilagay sa lalagyan niya. Tsaka sumunod. Manual din yung Hindi na, sir. disposal. Oo. Manual disposal. Tapos dapat hindi dun sa loob ng warehouse mo, labas mo dun sa may open area. Okay? So, ito kila sir to. Pinagawa na nila Apo. Para isa pa kasi sa isang taon pa kasi ang nagdadala. Apo. So, pwede naman sir na easy na lang, no? Less operator. Binutipay na para isa lang na lang. Apo. Yung Less control operator. panel na lang, sir. Ayan. Sige po, thank you, sir. Tsaka isa pa po dyan, ano po yung tanong, sir? Tinatawag ka kung magkano ang consume per hour per hour. Kilowatt per hour. Okay? Yung mga bago po nating dryer ngayon, nasa 6.5 kilovolt amperes kada oras. Okay? Ang nako-consume. Ngayon, nasa 3.8 kilowatts yon kada oras. So, kung sa 3.8 kilowatts na yon, okay, kuryente pa lang. So, 3.8 mo, kung ilang oras ka na nag-dry, times mo doon, tsaka kung magkano per kilowatt. Kasi ito po ay single phase. Hindi po gaya ng mga multi-pass rice mill requirement ng 3-phase. So, ito single phase lang. Okay? So, 3.8 kilowatts. Ngayon, bukod sa kuryente, okay, IPA. Pero dahil may multi-pass ka, libre ang IPA. Tapos, yung labor na lang.
Okay, pero kung bibilhan mo, ay bibilhin mo yung ipa, dagdag siya doon sa operating cost mo. Okay? Ayun. So, kasi sila, sir, ang natatansya na lang po nila yung buong taon na konsumo. Ilan, sir? Na-average na lang. Hindi, pag full operated lahat kami, isang buwan, 150. 150,000. Ayun. So, yun, sir, yung kuryente nila pag lahat gumagana. Lalo, sir, to, malaki requirement po nito. Sa rice mill, Ano yun, sir? bayad po ng 20,000 kahit hindi nagagamit. 20,000 kaya di nagagamit ay sa 3-phase yun, sir. Pag di po ninyo ginagamit, magkano po yung binabayaran niyo, sir? 25 to 30,000. Anong tawag na nila sa ganon? Minimum. Yung Minimum. minimum. Ma-operate man o hindi, pag 3-phase ka, yun yung dapat na binabayaran mo. Wow. Okay. Para kami inuhulog ang isang 4 wheels dun ah. Oo, Kaya totoo pagka hindi yan, na sir. mag-operate yung rice mill namin, pinapakat namin sa Nico po. Ay, pwede pong ipa, Kakatin nila. Mas mura yung reconnection fee kaysa sa Ang libo lang ang bayad namin. sa reconnection. Tapos pag sa reconnection, 1,000 rin. I-re-request kami na i-re-reconnect lang yun. Kaysa babayaran mo yung monthly ano. Kumpira mo nga naman sa 25,000. Doon na ako. Eh, twice a year lang ang season na. Ay, bago pong narinig ko yan, sir. Good Kasi idea. Sa Double Del Norte, sir, binabayaran nila yung minimum na yun. sayang ka. Malaking cost rin kasi. 25,000. Oh, Hindi naman hindi ka naman operational eh. Oh. Opo. Okay, sige. So, lalabas po siya. Isa pa po pala, banggitin ko lang po kadalasan nagkakaproblema. Pag auger type yung nagtatanggal po ng sunog na iba, kadalasan po nasisiraan. Kasi 'di ba kapag ang bakal po ay uminit, nag-e-expand, tama po ba? Lumalambot. So, ang tendency na nag-i-stack up siya, hindi na siya umiikot. So, isa yun sa problem. So, yung iba, kahit may auger, talagang meron silang outlet na bukod na. Okay, ito, nabutasan po kaya nandito sa bandang Ito na baba. lang yan, ito na lang. Po, neto na lang daw po ito. Okay, sige po. So, okay pa po ba? Tuloy ka? Sige po. So, mayroon po ng blower sa baba para dalhin yung mainit na hangin pataas. Okay? Kapag meron kayong heat exchanger, ang advisable po na ducting nun, malapit lang. Okay? Para walang masyadong heat loss. Pero kung ganito po kasi yung case ninyo, direct fire siya, okay, yung design niya, makikita po ninyo, mahaba pa yung lalakaran ng mainit na hangin. Okay? So, kumbaga yung mahabang ducting na yan, filter system niya yan. Kasi kapag po yan, diniretso mula sa burner, diretso doon sa bin, mausok. Hindi lang siya mausok, mag-amoy tinapa. May ulam ka na. May ulam ka na. Hinaday mo pa lang. Okay? Kamatis na lang. So once na tumaas po yung mainit na hangin, makita po ninyo may cyclonic type po na outlet. So yung cyclonic po, ang principle niyan, parang hipo-hipo kung bumaba. Kaya ganyan po yung kanyang itsura. Okay? So naniniwala po ba kayo na pag mainit ang hangin ay magaan? Naniniwala po ba kayo doon? Yes. Okay? So yes, magaan po ang mainit na hangin. Kaya yung mainit na hangin, tataas po yan doon sa pinakatuktok na duct. Maiiwan dito sa baba yung mas mabigat, which is yung impurities. Okay? So yung impurities po dyan, alikabok. Okay? May sumasama pa bang ipa dyan? Meron. Meron pa rin. Okay? May Hindi blower, siya 100% na natatanggal. Okay? So, meron pa rin pong nahuhulog dyan. Okay? So, okay na. Tataas na po siya. Mainit na hangin na. Okay? Papunta na tayo doon, sir. Pwede na po natin iwanan to? Okay. So, tara po doon. Alam ko sa Google Thailand ba? Eh, nagpunta na pala sila. Ay, you change your mindset. Dito to. Ay, electric fan! Diyan po kaya sa medyo nakakakinan. Okay? Ayan. Sige po. So, once na galing na po siya dun sa tuktok na duct, makita po ninyo, meron siyang duct na diretso sa tatlong bin, tatlong dryer. May kanya-kanya po sila. Ayan. Isa,
Control. Control sa dami ng, sa lakas ng hangin. Kung palakas ng hangin, ang niya. Okay, so ito, kapag po nag-air drying kayo, air blower, sa una po dapat blower lang. Tama po ba? Yes. Okay, so dapat doon nakasara. Okay? So nakasara siya para blow lang. Okay? Wala pang init. Wala pang init. So ang tanong, ma'am, pwede na ba akong sumiga kahit nag-air blow pa lang ako? Nag-blow dryer pa lang? Hindi pwede? Pwede, may sarahan naman. Ayan. So, may mga iba, practice po nila, okay lang. So, meron namang sarahan. Pati yung mga dryer po na pinamimigay natin, meron yung shutter. Okay? So, pwede ka nang sumiga dyan, lalo kung parehas kung hindi ako marunong mag-aron. Hindi ako marunong magsiga, magparingas. Aron po is Ilocano o Magparingas. Magparingas. siga. Hindi ako marunong magpuor. Okay, magsunog. Okay, so pwede yun. Kasi matagal din mo pa. Yes, sir. Medyo matagal-tagal din naman yung magpa-apol. So, pwede naman. Basta, nakasarap po siya. Okay, so meron siyang shutter, isa, dalawa, tatlo. Pansinin niyo po yung dalawa. Meron siyang butas. Po ma'am, bakit? Meron po. Okay. So, yung butas po na yon, okay, nakabukas po siya during blow drying lang. Okay, so galing sa labas, ambient air para mapalamig yung grain na pinasok po ninyo. Okay? So, during meron ng mainit na hangin, dapat nakabukas to. Tapos, saan nyo yun papasok yung mainit na hangin? Sa loob ng bin. Sa bin ba agad? Doon Sa sa may plenum. Yes, the plenum chamber. Okay? Ano ba yung plenum chamber? Yung umiinit. Distribute ng heat. Doon nagdi-distribute ng heat, doon nagko-concentrate yung mainit na hangin. Okay? Halip po kayo dito. Dali na natin electric. Pwede nyo pong iputok yung electric fan kung nainitan po kayo. Asan po dyan yung may flashlight? Baka meron po kayong flashlight na pwedeng gamitin. Cellphone. Wala po? Ito ma'am. Kaya natin, sir. Tan 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 tan. Okay. Nakita niyo po ito? Screen. Screen. Kayo, sir. Sige po. Lapitan po ninyo. Screen. Ayan. Opo. Lapitan po ninyo tong screen na ito. Dyan, sir. Parang yung screen din sa flatbed. Okay. Sige po. Parang screen lang din sa flatbed ma'am. Yes po. Flatbed, yung sa screen niya, tas sa mismo mobile dryer. Yun din yun. Okay, perforated screen po ang tawag dyan. Yung perforated screen po na yan, nandyan po yung sinasabi natin na inverted V-duct. Ano po yung inverted V-duct ulit? Yung baliktad na B. Yung baliktad na B, naka-triangle. Okay, so yung plenum chamber, ang karga ay inverted V-duct. Okay, so yung inverted V-duct po na yon, yun yung paiinitin ng burner. Okay, conduction, dumikit. Convection, iinit yung paligid. Kaya once na dumaan yung palay dyan, gamit yung blower, dun nagkakaroon ng drying process. Okay? Pahiram po ng ballpen lang. Pagpasensya nyo na po, pumasa po sa engineering, pero hindi po ako magaling mag-drawing. Okay? So, ito yung bin. Okay? Oh, ganda sir, no? Excellent. Okay? Pupuno siya ng grain. Dito po sa baba niyan, nandyan si plenum chamber. Plenum. So, si plenum chamber po ay inverted V-duct. Okay? So, ganyan po yung itsura niyan sa loob. Yung mismong loob po nito, wala yung laman na grains. Maliwanag po? Wala. Okay, kasi diyan papasok yung mainit na hangin. So, ang dadaanan lang po ng palay, dito po lang sa labas. Okay, so sa gilid lang. Once na dumikit siya doon sa perforated screen na yon, dahil yun ay steel, iinit yon, so nagkakaroon ng drying.
Okay? So, meron bang tumataas na mainit na hangin pataas? Wala? Meron. Okay? Kasi magaan nga yung mainit eh. Diba? So, magaan siya, papataas siya. Bukod pa po doon, meron po kasi kayong ambient air sa taas. At saka yung DCS. Ano po yung DCS? Dust collecting system. Kung titignan po ninyo yung principle niya, pahigop. So, kung pahigop siya, hihigupin niya yung nandoon sa pinagtututukan niya, which is dito sa may loob. Okay? So, yun yung isa sa mga tumutulong. Bakit nag-i-scatter pataas? Okay? So, gusto ko lang po ma-imagine ninyo na yung concentrated na mainit na hangin nandito. Okay? May aakyat because it's normal. Okay? Kasi pataas yung heated airflow, tapos meron ka pang ambient air tsaka DCS sa taas. Okay? Ma'am, di kaya mailabas ng DCM yung mainit na ano? Yung mainit na hangin, hindi naman, sir. Ako, So, yung lalim naman po na yan, designed naman siya. Designed naman siya para doon. Okay? So, hindi siya nakalagay sa mismong manual, pero kung titignan po natin, bakit umaakyat? Tsaka yung palay naman po, hindi naman siya totally magkakadikit eh. So, meron niyang awang-awang. So, talagang meron ding paglalabasan pataas. Okay? So, once po na dumaan siya dito sa planum chamber, hihigupin niya yun ni blower. Pag sinabing higop, pag ganon. Sanction. Suction. So, negative pressure po siya. Hindi siya pabuga. Okay? Kasi pag pabuga yan, babalik lang doon sa burner. Okay? So, yun po yung gamit. Kaya po nakukuha yung mainit na hangin galing doon sa burner. warehouse. Sa burner. Nalilito Okay. kami, magkano. Ayan. Sige. So, galing po doon yung mainit na hangin, dadalhin niya dito dahil meron siyang pahigop na force. Okay? So, saan lalabas yung tubig? Yung natatanggal mo na moisture. Steam, pataas, pababa, pataas. Okay? So, dahil kay main blower. Okay? Hihigupin niya yung moisture palabas. So, eto, wag niyo pong i-imagine niya magsha-shower yan ng tubig ha. Kasi imagine within an hour, ang reduction lang po nun 0.9 to 1.1%. Okay, so maliit lang. Pero si Filmec po, ang specification niyan, dapat pag bumili kami ng dryer, ang reduction rate niyan kada oras, 0.8 to 1% kada oras. Okay? So, ito, ganun lang po siya. So, para lang po maintindihan na dito lumalabas yung tubig. Kasi akala po ng iba, dito sa baba, o kaya dun sa taas. Okay? So, dito po siya natatanggal. Ma'am, ba't may Okay. butas dyan? Bakit po siya may butas? Okay? So, yung butas po na ito, naka-designate po siya for cleaning purposes. Kasi dun po sa mismong perforated screen na yon, syempre meron pa rin pong mga alikabok na natatanggal. Butas-butas po siya eh. So kahit nasabihin po natin na mainit na hangin yung dumadaan doon dahil butas-butas siya galing dun sa grain, may mahuhulog na alikabok. Okay? Tsaka yung kasya po doon sa butas na any impurities. So dito po sila naglilinis. Ngayon, form of losses po ba ito ng heat? Pwede. Oo. Siyempre, Dapat may lalabas cover, dyan no? yung mainit na hangin. So, dapat ito ay May cover. cover. Okay, so, May sliding na nilagyan gano'n. na lang po nila ng karton. Okay? So, design po niya ito. Pero dapat po ito ay Sarado. sarado Hindi talaga. slide na lang sanang gano'n. Oo, pwede naman po. Liso. Gano'n. Mhm. Okay, so naintindihan po yung flow ng heated airflow. O heated airflow pa lang po yon. So, kung okay na po kayo doon, circulation na po tayo. Sige na. Ilamin ko muna sir itong, kaninong bolt ay papel po ito? Okay. Sir, ma'am, kahit pera daw po. Pahiramin kayo niya. Pahiramin kayo niyan. Ay, bibigay niya? Ayan, sige. So, circulation na po tayo ng palay. So, kaya siya tinawag na recirculating batch dryer. Di ba yung kung flatbed dryer ay isang batch dryer? Tama po ba? Kasi dapat stationary siya. Hindi siya gumagalaw. Eh, ito, batch din naman. Recirculating batch dryer. Bakit siya tinawag na recirculating batch dryer? Kasi sa isang batch,
Ano tawag? Yung baliktad, inverted B duct. Hindi na po ba talaga umiikot yung electric fan? Ayan, para po mahanginan tayo lahat. Okay? So, yun po yun. Ngayon, paano siya papasok yung drain hanggang sa lumabas na tuyo na po siya na palay. Okay? So, ito, yung hopper. Ito yung inlet hopper. Dito nyo po ilalagay yung basang palay. Okay? So, pagpasok nyo po dyan, meron siyang regulator. Ito. So, parehas po yan sa multi-pasteurized milk, single-pasteurized milk. Hindi po dapat na bugso yung pagpasok niya. Kailangan unti-unti. Okay? Kaliit ito. Oh. Maliit Maliit po. po ito. Apo, maliit. Kasi yung iba po talaga, medyo maluwang-luwang na po siya. Tsaka Wala man lang mas patungan madali. nung ano. Wala man lang patungan po nung kinaban yan. Yung iba, ginagawa po nila, ano yung nila? Ito daw po. Yung bakal na to. Para mas magaan para sa operator na ikarga yung palay. So once na ilagay po ninyo yung palay dyan, okay, meron po tayong bucket elevator. So yung bucket elevator po na yan, nakasalok. Pasalok po siya. So sasalukin niya yung galing sa inlet hopper, tataas niya, papunta doon sa loob. Pero bago po yung pumunta sa loob, meron pa po yung barena sa taas. Okay? Nakita po ninyo yung kulay puti na naka-horizontal, naka-uslet. Tingnan nyo lang po. Yung puti po na yan, meron po yung over. Yung over po na yan, hindi hanggang sa dulo, kalahati lang. Okay? So yun yung maghuhulog nung palay papasok sa bin. Okay? Bago pa po siya totally mahulog sa bin, meron pa siyang tinatawag na spreader. Okay? By the word itself, Magkakalat. pangkalat. Okay? Kasi yung pong property ng palay, meron siyang angle of repose. Ano po yung angle of repose? Yung capacity niya na magtugpo. Tama po ba? Okay? So, naiipon siya pataas. So, dapat mas cutter mo yun. Kaya yung ibang mga dryer po, meron silang mga ganito, ladders. Once na napuno na nila yung 6 tons, aakyatin pa nila para lang ilimpya. Okay? Patag. Pero dito naman po, meron na siyang spreader. So ito ay plate type, pabilog. So once na dumaan po dun yung bigat ng palay, iikot ngayon yon para mag-spread yung palay. Okay? Yung iba naman, cone type. So yung cone type po na yan, ganun din, merong outlet yan para nakascatter siya. Okay? So once na bumaba na po siya dito, sa mismong bin, so paano natin malalaman pag puno na? Okay? So may indication naman po tayo. So kung 6 tons, ilang bags po yun? 100. Depende sa timbang. 100? Depende sa Pagka 50 kilos each, 120. Okay, so pag 50H, 120. Pero kung tinaban mo, nasa 60, nasa 110 lang po. 100. Depende siya 100 sa na. sako. Okay? Bukod po doon, meron pa naman, pwede kayong pagtingin. So makita po ninyo, merong mga salamin. Ayan, mula sa baba hanggang doon po sa taas. Pero hindi na visible mo. Okay, hindi na masyadong kita. Pero kita pa naman, sir, pag may Pag may yellow laman, yan. ah, Pag may laman. Kapuno na. Doon, sir, sa dulo, meron po kayo nakikita na salamin. Ayan. Ayun, po. Yung square. Yes, sir, meron Square, po yan. ayun. Yun na yung limit. Ano po, sir? Ano po yan? Malaki po yung salamin. Saan po? Ay, may butas. Oh, binutas ni Sir Alvin yan. Binutas po niya. Ewan ko, baka meron po silang inayos dyan, kaya sila nagbutas. Okay? Nakita po ninyo yan? Yung pong glass na yan? Okay, yung glass po na yan, indication kung meron siyang laman. Now, paano po natin malalaman kung yan ay puno na? Okay? So, yung pinakahuli, na glass po doon, yun yung indication po nila. So, once na napuno po siya, okay, limit. Siyempre, pag nagkakarga ka, makikita mo naman na dadaan yung palay pataas. Okay? So, once na na-meet na niya, yun na yung kanyang capacity. Okay? So, yung iba po kasi pag sumobra kayo, tutunog si
control panel. Magti-trip siya. Ibig sabihin, overloading ka na. Okay, mahihirapan na po kasi yan na i-circulate. So, 6-tonner po, tapansin ninyo yung nasa gitna medyo mataas. Mas matangkad po siya. Okay, ninodify po nila yan, nagdagdag silang 2 palapag. Okay, yung palapag po na yan, dagdag siya sa ton, syempre. So, wala po silang number kung ilan po yung naidagdag na tons, pero dati nakakapaglagay daw po sila dyan ng 150 bags. Kabans. Ngayon, naka 175 bags na po sila. Okay? So, mas matagal yung drying time po kaya? Pwede. Okay? Siyempre, kasi mas madami na siya. Okay? So, para po sa kanila, mas namamaterialize po nila yung dryer pag pinataas nila. Okay? So, dadagdag ng konsumo, dadagdag ng oras, pero mas madami namang nadadry. Okay? So, yun po yun. Once na bumaba siya, dadaan siya sa may plenum chamber. Okay? So, nandito po yung perforated screen na inverted V-duct. Ano saan dyan mo? Okay? So, hindi po siya hanggang doon. Dito lang, sir. Yan lang, first Ito lang. level lang. So yun lang yung Unang ano niya. palapag na to. Yes, sir. So, yun lang po yung pangihinitin po ng burner. So, nandyan po yung perforated na inverted So V-duct. dadaan siya. Kaya obligado siyang recirculating. Yes, sir. Hindi siya dapat na nakastock lang. Kasi imagine po ninyo, kulob siya. Magpapawis lang siya ng magpapawis. Okay? So, once na bumaba po siya, means of regulation din yung inverted V-duct. Kasi imagine po ninyo kung wala yon, bagsak lang na mahuhulog. So, masyadong mabigat para sa susunod na babagsakan niya. So, dahil dun sa inverted V-duct po na yun, mas napapagaan niya. Okay? Kasi, pagkatapos ng inverted V-duct, meron pa po tayong meter roller. O, tatandaan nyo po to sa return demo, naka-specify po ako dito. Yung meter roller po na ito, 1, 2, 3, 4. Okay? Malaki po ang trabaho nito. Na-adjust. So, itong meter roller po na ito, dahan-dahan niyang umiikot. Hindi siya umiikot na mabilis. So, meron po yung sariling engine reducer. Okay? So, yung reducer po na madalas nasa likod, pero ito nasa may bandang likod po sa loob. Okay? So, mabagal po siya. Ang itsura po niyan, iba-iba. Iba-ibang design, magkakaiba siya ng meter roller. Opo. Ano tsura niya? Para saan yan? Okay. So, para siyang GI pipe, sir. Tubo lang din yan na merong butas. May butas na area, may closed na area. So, iikot po yan. Once na yung open, ang magbubukas, magbubuhos. Pag umikot at yung naka-close, syempre di siya magbubuhos. Okay? So, means of regulation yan, sir. Bakit? Kasi, yung susunod po na bababaan yan, itong bottom auger. Yung barena. Iisang barena lang po yan. Okay? So, hindi niya kayang bubuhatin yung 6 tons na yan kung wala siyang gamit na meter roller. Okay? So, ganun po siya ka-importante. So, yung meter roller po na yan, na-adjust. Okay? Mamaya sa control panel po natin i-discuss. Okay? Yung meter roller po na yan sa mga ibang design, para po siyang temperature controller ang itsura. Ang basihan po nila, revolution per hour. So, si supplier, ima-maximum po niyang i-refer sa inyo, 14, 14. Yung iba, bumababa hanggang Gs. So, pag Gs, babagal o bibilis? Babagal. Okay, so once na bumagal po yan, kaya po nila binabagalan, lalo pag basa. Pagbasa po yan kasi mahirap siyang iikot, mahirap siyang i-circulate. So, kailangan talaga yung auger mo sa baba, dahan-dahan po yan na makakatanggap ng galing sa meter roller, lalo pagbasa. Pwede pa ba natin siyang i-adjust? Pwede. Okay, so pwede po siyang i-adjust, lalo pag medyo skin dry na siya, patuyo na. Kasi medyo madulas-dulas na po yun. Okay, pwede mo nang bilisan. Okay, yung iba naman, hindi na po nila ina-adjust, dala nga po ng takot nila na
magkaroon ng troubleshooting, yung mabulunan, okay, mag-stack up. Kasi imagine, pag nag-stack up po yung 6 tons na yan, trabaho. Okay, so sa dulo po nating banggitin saan magtatanggal in case of troubleshooting. Okay, so balik po tayo doon. Once na dumaan siya sa meter roller, okay, ito po yung plenum chamber. Sa baba po niyan, merong 4 na meter roller. So yan po yung umiikot ng dahan-dahan. And then bababa siya dito sa ano po to? Marina. Okay. Okay? Bottom auger. So yung bottom auger po na yan, yan po ngayon yung ito. Okay? Ayan. So yan po yung bottom auger. Yung nakikita po ninyo na naka-usli na yan, hanggang sa likod po yan. So, mahaba siya na auger. Hindi gaya po nung nasa taas. Mas maikli. Ito po ay mahaba. Ayan. Tignan po muna ninyo. Di ba, per hour, mga 1 inch yung may bababa per hour. Ilang beses ka dumata sa pleno mo? Okay, ayan. Very technical yung talong ni Sir na. Oo. Wala po kaming data kung gaano siya ilang beses dumaan. Pero, hindi ko na po matandaan, pero may data po na nagre-register sa akin. Sa buong drying time, umiikot po yung buong 6 tons ng 9 na beses. Something like that. Ayan. So, correct me if I'm wrong na lang po kung meron po kayong data na marinig. Actually, hindi din po siya identified gaano. Kasi imagine paano po ninyo malalaman na nakikot na siya. Hindi naman na monitor So, yun. hirap siyang i-monitor. Magkukulay ka ng isang palay, ma'am. Tapos hanapin mo. Para alam mo, no? Ito na siya. Yes. Di ma'am, saan yung ano nito? Moisture content na meter? Yung Meron. moisture content meter, okay, yung nasa harap po ninyo, wala siyang moisture content meter na naka-install. Asan po kuha na ng sample pag Saan tetest mo? kukuha ng sample? Ayan, dito po. Dyan lang din. Okay? Kasi pag po kayo ay nagde-dry, ayan, hindi nyo makikita yung auger. Nakasagad naman po yung palay dyan. So, huwag nyo pong hahawakan. Kailangan ay meron kang container, lalagyan. Bawal Kasi po yun, ma'am. may moisture ka, pwedeng hindi maging accurate yung reading ng moisture content. Manual din. Ano. So, Manual din po. medyo risky po sa design na ito kasi dito sa auger. Pero yung pong mga bago natin, merong butas po yan dito sa parte ng meter roller sa baba. Meron naman. Yun po yung pinamimigay ngayon ni Pilmec. Yes, sir. Meron naman. Para nang sa ganun, mas madali po na kumuha ng Kumuha moisture ng content. moisture. Hindi Wala po siya nilagay. naka-built-in na MC. Ayun. So, wala siyang naka-built-in na MC. Medyo dagdag presyo kasi siya, sir. Ngayon, Yung pinamimigay po ngayon. meron siya, sir. Lalo yung Shinhyong. Yung sa kakapon kay Sir Makagilog, Meron po na yun. siya. Kasi di ba automatic pag na-reach mo yung Yes po. Okay na siya, mag-shut off yung burner. Ngayon, sir, hindi pa po pumasa sa 2023 yung budget na merong siyang moisture content meter na installed. So, ang pinamimigay po ay yung mismong moisture meter. Ikaw na lang magkukuha. Apo. Meron naman po, yan. nakaabang siya yung moisture meter, pero once na gusto mo siyang ipa-install na Ikaw na lang magbabayad. okay, ikaw magbabayad, babaguhin lang po yung sa may part ng diesel-fired furnace. Ayan. So, ngayon po kasi, hindi po siya nakasama. Medyo may kamahalan. Hindi ko Ang lang kaya po daw alam. kung nagkakos niya. Yun, sir, ang hindi ko alam kung magkano na in figure. Kasi confidential din halos talaga, sir, pagdating po sa pera pagdating po sa amount. So, wala pa. Pero narinig ko na po sa mga nagbabudget. Una, main breaker, sir. Breaker. Main, yung main ano. To reset. One blower sa taas. Lower sa taas. Okay, ano po yung gumalaw? Blower sa taas.
Tas. Okay, yung DCS blower, dinugtong siya sa may mismong auger. Okay, so pinagsama ang motor, pinagsama ang components. Sige pa. Yung blower po natin nandun sa kabit. Ayun. Sir, kahit wag na po yan. Okay na yan. Sir, yung blower po na yan, ito po ha, yung nasa likod po yan. Malaki. Yung main blower. Elevator. Sir, yung motor ng elevator niya sa taas ano? Oo, nasa loob. Ayun yung fan belt ano. Ito po yung meter roller. Meter roller. Pwede mo naman po ng circulation. Sir, alin yan? Alin yung meter roller? Ito, unloader. Yan yan, ano, yung meter roller. Unloader pala yan, ano? Papatayin din po. Balik naman. Apat lang sa sir yung gagana. Eh ito sir, yung dito sir, ano pa naman. Wala na po yan. Okay? Nakita mo ninyo yung gumalaw? Ma'am, yung binibigay na circulating eh. Sir, hindi ko na naibalik. Pasensya na po. Ayan. Yung pera na lang daw pong hihiramin niya, huwag niya ibabalik. Ayan. So, meron po siyang sariling control panel. Burner lang. So, medyo advantage po niyan. Maganda kasi syempre, pag naging air drying ka, hindi mo kailangang mag-set pa ng kung ano-ano. Patayin mo lang yun sa may burner na control panel mo, gagana pa rin yun. Hindi po gaya ng mga component na ay yung mga dryer ngayon. Pag may sinemergency stop mo, burner Mabawas tsaka na. yung buong dryer, magsha-shut Patay. off. Okay, so ito, dinagdag na lang po kasi nila Pangulo ito. Ayan, so tripping, parehas. So pag nagka-problem, ganun din po sa loob, excuse sir. Ayan, so meron din po siyang fuse, kada component. Okay? So ito po yung kanyang temperature controller. So ito po yung sinasabi ko na set value tsaka present value. Tapos ka nang mag-air drying for 1 to 3 hours, let's say. Pagkatapos po nun, pwede ka na kasing maggatong. Ilan po yung degree Celsius na dapat sa una? Medyo mababa lang ma'am. 50 to 60 Mga po. 50 to 50. 60. Yung iba? 70 to 80. 70 to 80. 80. Yung iba po? Never mind. 40. Okay. So, dapat po ay hindi kayo dun sa maximum. Apa. Yung maximum po kasi ay 70 to 80 degrees Celsius. So, dapat mas mababa po doon. Kailangan nasa 50 to 60 degrees 50. Celsius. Mas mababa. Kung nakukulangan ka sa 50, didiretso mo sa 60. Apo. Okay, so 60 degrees Celsius, isa-set mo ngayon dyan kasi, okay, bakit ma'am,